Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, hindi po ba't isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay na ito ay kung bakit may masama kahit sa gitna ng mabubuti? Sa ating pamilya, may di pagkakaunawaan. Sa ating komunidad, may pagkakabahabahagi. Sa loob mismo ng simbahan, may sugat, may kahinaan. Sa puso natin, may halong kabutihan at kasalanan. At dito tayo pinapakilos ng Ebanghelyo. Isang talinghaga tungkol sa mabuting binhi at masamang damo. Isang aral, hindi lang ukol sa pag-aani, kundi ukol sa pasensya, sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa talinghaga, ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng masamang damo sa gitna ng trigo. Una sa lahat, tandaan natin, ang Diyos ang naghahasik ng mabuti. Ang kanyang layunin ay laging kabutihan, pag-ibig at buhay. Ngunit hindi lang ang Diyos ang gumagalaw sa mundo. May gumagawa rin ng kabaliktaran, ang kaaway na nagtatanim ng kasamaan, tukso at pagkakahiwalay. At minsan, ang dalawang binhing ito ay halos hindi natin mawari ang pagkakaiba. Ang masamang damo ay kahawig ng trigo habang bata pa. Pareho silang tumutubo, pareho silang lumalago, pero may kaibahan sa bunga. Hindi ba't ganyan din sa ating buhay? Hindi mo agad nakikita kung sino ang totoo, kung ano ang balita, kung anong balita ang tama, kung ang motibo ng puso ay puro pagmamahal o pagmamataas. Kaya't ang unang paanyaya sa atin ay ito, maging mapagmatyag at mapagpasensya. Sabi ng mga utusan sa talinghaga, gusto po ba ninyong bunutin namin ang masasamang damo? At ang sagot ng Panginoon ay nakakagulat. Huwag, baka mabunot pati ang mabuting halaman. Bakit kaya? Sapagkat ang Diyos ay may higit na kabatiran at higit na awa. Alam niya ang proseso ng paglago. Hindi agad nililinis ang mundo sa isang iglap dahil ang tunay na paglilinis ay nasa tamang panahon at may buong kaalaman. Minsan gusto nating baguhin agad ang lahat. Gusto nating alisin agad ang masasama. Pero ang tanong, tayo ba'y laging sigurado kung sino ang masama? At tayo ba'y laging handa na
tayong bunutin yung masasamang damo sa ating puso. Baka tayo rin kasi may halong trigo at damo sa loob natin. Kahit ang tawag sa atin ay maghintay sa Diyos, magtiwala sa Kanyang panahon. Ang pananampalataya ay hindi palaging aksyon, kundi pagtanggap at pagtitiwala. Ang huli sa talinghagang ito ay ang pag-aani. Doon pa lamang paghihiwalayin ang mabuting ani at masamang damo. Hindi ngayon, hindi sa oras natin, hindi ayon sa husga ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. At ang Kanyang hatol ay batay sa pag-ibig at katarungan. Hindi tayo tinatawag upang manghusga, kundi upang magmahal. Hindi tayo tinatawag upang magbunot, kundi magtanim. Hindi tayo tinatawag upang mag-alis ng iba, kundi maging tapat sa sarili nating paglago. Ang talinghagang ito ay tungkol din sa salamin ng ating buhay. May mga tao bang naiirita ako dahil sa tingin ko sila'y masama? May bahagi ba ng buhay ko na parang damo? Hindi ko pa nabibigyan ng pansin pero kailangang linisin. Ako ba ay mapagpatawad, mapagtiis, at marunong maghintay sa panahon ng Diyos? Hindi tayo tinatawag upang magdesisyong tanggalin ang ibang tao, kundi pakitunguhan sila ng may pag-unawa at kababaang loob. At higit sa lahat, ang talinghagang ito ay paalala rin na walang damo na hindi pwedeng maging trigo. Kung ito'y itutuwid at palalaguin sa biyaya ng Diyos, may mga bahagi ba ng buhay ko na tila masamang damo? Paano ko hinaharap ang kasamaan sa paligid ko? Ako ba'y nagiging mapanghusga o marunong maghintay at magmahal habang umaasa sa paggabay ng Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang magsasakang matiyaga na hindi sumusuko sa pag-aalaga sa amin kahit may kahinaan kami. Linisin mo po ang aming mga puso at palaguin mo ang kabutihang itinanim mo sa amin. Turuan mo kaming maging mapagpasensya, huwag maging mapanghusga, at magtiwala sa iyong panahon at hatol. Sa halip na magbunot, turuan mo kaming magtanim. Sa halip na manglait, turuan mo kaming magmahal. At sa huli, nawa kami maging bunga ng iyong kaharian. O handa at tunay na para sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.